Narrator, ang malamig na ilaw ng operating room sa SU Rafael Medical Center ay tila isang santuwaryo para kay G. Alejandro Andre Del Tiero. Dito, ang lahat ay mailohika. Ang lahat ay may solusyon. Ang bawat tibok ng puso sa monitor, ang bawat patak ng dugo, ay isang problemang kailangan niyang lutasin gamit ang talas ng isip at kalmado niyang mga kamay. Andre, internal monologue, pressure dropping. AC at 80/50. Increase the epinephrine drip. Hindi na niya kailangan pang bigkasin ang mga utos. Isang tingin lang sa kanyang anesthesiologist, isang bahagyang tango sa resident doctor na nasa tapat niya, at ang lahat ay gumagalaw na parang isang perpektong makina. Ang dibdib ng pasyente ay nakabukas sa kanyang harapan, isang masalimuot na mapa ng mga ugat at kalamnan na sa loob ng 3 dekada ay siya lamang ang nakakabasa ng may ganitong kahusayan. Ang puso, na halos tumigil na kanina, ay muling tumitibok ng may pag-aalinlangan sa ilalim ng kanyang mga daliri. Suction, mahinahon niyang utos. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang emosyon, isang instrumento ng presisyon tulad ng skalpel na hawak niya. Agad na sumunod ang nurse. Ang bahagyang pagbara sa coronary artery ay natanggal na, ngunit ang pinsala ay nariyan pa rin. Isang maling galaw, isang segundong pag-aatubili, at ang buhay na ito ay mawawala. Ito ang mundo ni Andre. Ang bingit ng buhay at kamatayan. At sa mundong ito, siya ang hari. Walang puwang para sa takot. Walang lugar para sa pagdududa. Walang alaala ng nakaraan. Sound of the heart monitor stabilizing into a strong, steady curriculum. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa silid, ngunit hindi mula kay Andre. Pinagmasdan niya ang monitor, ang mga numero na unti-unting bumabalik sa normal. Tiningnan niya ang puso na ngayon ay mayroon ng malusog at kulay rosas na anyo. Tapos na. Isa na namang tagumpay. Close him up, sabi niya sa kanyang residente, ang tono ay hindi nagbago. Habang tinatanggal niya ang kanyang madugong guwantes at ibinibigay ito sa nurse, isang pamilyar na pakiramdam ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kagalakan ng isang doktor na nakapagligtas ng buhay. Ito ay ang unti-unting pagbabalik ng isang matagal ng katahimikan. Ang tagumpay sa loob ng operating room ay isa lamang panandali ang pagtakas sa katahimikang naghihintay sa kanya sa labas. Lumabas siya ng ihi at nagtungo sa scrub room. Habang hinuhubad niya ang kanyang surgical gown, naramdaman niya ang bigat ng pagod sa kanyang mga balikat. 4 na oras. 4 na oras na nakatayo, nakatutok, kinakalimutan ang lahat. Ngayon, tapos na ang bisa ng kanyang anesthesia. Nagpunas siya ng mukha at braso, ang bawat kilos ay mabagal at mekanikal. Sa salamin, isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30s ang nakatingin pabalik. May ilang hibla na ng kulay abo sa kanyang buhok, at mga pinong linya sa gilid ng kanyang mga mata na hindi dahil sa pagngiti, kundi sa mga gabing walang tulog at sa bigat ng mga desisyong kanyang dinadala. Mga matang matalas at nakakalkula, ngunit kung titingnan mo ng mas malapitan, mayroong isang uri ng Andre, internal monologue, tumigil ka na, Alejandro. Isa lang itong trabaho. Pilit niyang iwinaksi ang damdamin. Isinuot niya ang kanyang malinis at plansadong puting coat, na parang isang baluti na naghihiwalay sa kanya mula sa mundo. Si E. Del Tiero. Ganyan siya kilala ng lahat. Malamig, mahusay, hindi natitinag. Lumabas siya sa scrub room at nagsimulang maglakad sa tahimik ng pasilyo ng surgical ward. Dapit hapon na, at ang karaniwang abala ng ospital ay unti-unti nang humuhupa. Tanging ang mahinang ugong ng mga bentilador at ang paminsan-minsang pag-anunsyo sa paging system ang bumabasag sa katahimikan. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, ang bawat pagod na hibla ng kanyang kalamnan ay nagpapaalala sa kanya na isa na namang araw ang natapos. Ang susunod na gagawin ay check ang pasyente sa recovery room, tapusin ang mga papeles, at umuwi sa kanyang malaki at tahimik na condominium unit. Isang dekahong buhay. Isang paulit-ulit na ritual. At doon, sa dulo ng mahabang pasilyo, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ito. Isang bata. Isang batang babae, marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang, nakatayo lang doon. Nakasuot ito ng simpleng bestidang kulay rosas na bahagya ng kupas, at may maliit na backpack na nakasukbit sa isang balikat. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw at nakatingin diretso sa kanya. Sa simula, hindi niya ito pinansin.
Maraming pamilya ng pasyente ang naglalakad-lakad dito. Marahil ay nawawala o naghihintay ng magulang. Nagpatuloy siya sa paglakad, ang mga sapatos niyang goma ay halos walang ingay sa makintab na sahig. Ngunit may kakaiba sa paraan ng kanyang pagtitig. Hindi ito ang mausisang tingin ng isang bata. Isa itong titig na malalim, seryoso, at tila ba tumatago sa kanyang puting coat, sa kanyang pagod, at diretsong nakikita ang kaluluwa niya. Habang papalapit siya, hindi ito umiwas ng tingin. Napahinto si Andre. Ilang metro na lang ang layo nila sa isa't isa. Ngayon, mas malinaw na niyang nakikita ang mukha nito. Isang maliit na mukhang may determinasyon, ngunit sa likod nito ay isang takot na pilit itinatago. At ang mga mata. Sound of Andrew's footsteps stopping abruptly. A soft, distant ambient hum. Andre, internal monologue, ang mga matang iyon. Malalaki at bilugan, kulay tsokolate na tila nangungusap. Mayroon itong isang uri ng kalungkutang pamilyar sa kanya, isang kalungkutan na minsan na niyang nakita sa salamin, at sa isang mukha na 8 taon na niyang pilit na kinakalimutan. Andre, internal monologue, ang mga mata ni Ara. Hindi. Impossible. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang batok. Ang tibok ng kanyang puso na kanina lang ay kalmado na ay biglang bumilis. Ang baluting suot niya ay biglang naging napakanipis. Nakita niyang huminga ng malalim ang bata, tila nag-ipon ng lakas ng loob. Pagkatapos, sa maliliit at nanginginig na mga hakbang, nagsimula itong maglakad palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay parang isang mabagal na paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Huminto ang bata sa tapat niya, tumingala at muling sinalubong ang kanyang mga mata. Doktor po ba kayo? Tanong nito. Ang boses ay maliit at bahagyang garal, ngunit malinaw. Napatango lang si Andre, hindi magawang magsalita. Ang kanyang propesyonal na pag-ugali, ang kanyang karaniwang otoridad, ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon, hindi siya si E. Deltero, ang henyo ng cardiovascular surgery. Siya ay si Alejandro, isang lalaking biglang hinarap ng isang multo mula sa nakaraan. Halos pabulong niyang sagot. Ang mga mata ng bata ay bahagyang nagliwanag, isang kislap ng pag-asa. Tulungan niyo po ang mommy ko, please. Ang pakiusap nito ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Bumalik ang kanyang pagiging doktor. Nasaan ang mommy mo, iha? Anong nangyari sa kanya? Tanong niya, sinisikap na gawing kalmado at propesyonal ang kanyang boses. Umiling ang bata at nakita ni Andre ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Nasa ibang ospital po. Naaksidente po kami. Sabi po ng nurse doon, kailangan niya ng magaling na doktor. Sabi po nila, yung pinakamagaling daw po ay nandito sa Rafael. Naaksidente. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya. Kaya pala mag-isa ang bata. Ang puso ni Andre ay nakaramdam ng isang kirot na hindi dulot ng pagod. Hinawakan niya ang balikat ng bata. Okay, Tenang. Anong pangalan ng mommy mo? Tutulungan natin siya. Tumingala ang bata, ang mga mata nitong puno ng luha ay puno rin ng pasasalamat. At pagkatapos, sinabi nito ang mga salitang babago sa lahat. Ang mga salitang gigiba sa pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 8 taon. Si Mommy Ara po. Daniela Santos. Sound of a sharp intake of breath from Ander. The world seems to fall silent, replaced by the pounding of his own heart in his ears. Ang pangalan. Ang pangalan na iyon. Parang isang kulog na yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mukha ng bata sa kanyang harapan ay biglang lumabo. Ang tanging malinaw na lang ay ang mga mata nito, ang mga mata ni Ara, nakatingin sa kanya, puno ng pag-asa at sakit. Daniela Santos. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng sinaktan niya. Ang babaeng iniwan niya. At ito, ang batang ito na may mga mata niya. Napatitig si Andre sa bata, ang kanyang isip ay isang blankong papel na biglang pinuno ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Ang tawa ni Ara, ang kanyang mga luha, ang huling beses na nakita niya ito lahat, ay bumabalik na parang isang rumaragasang baha. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang umalinggaw sa nakabibinging katahimikan ng kanyang isipan. Sino ka?
Narrator, para kay Andre, ang oras ay tila tumigil sa pasilyo ng Ethu Rafael. Ang pangalang Daniela Santos ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang matalim na pira-pirasong salamin mula sa nakaraang pilit niyang dinurog, ngunit hindi kailanman nawasak. Ang bata sa kanyang harapan, ang batang may mga mata ni Ara, ay matyagang naghihintay, hindi alintana ang bagyong namumuo sa loob ng lalaking kaharap niya. Andre, internal monologue, Daniela. Paanong? Ilang segundo ang lumipas bago niya muling nahanap ang kanyang boses. Ang pagiging doktor niya ang unang bumalik, isang mekanismong pananggalang na otomatikong umaandar sa oras ng krisis. Anong ospital? Tanong niya, ang boses ay mas mahigpit kaysa sa kanyang inaasahan. Sa East Avenue Medical Center po, sagot ng bata, na bahagyang napaatras sa biglaang pagbabago ng kanyang tono. East Avenue. Isang pampublikong ospital. Ang imahe ng masikip na emergency room ng kakulangan sa kagamitan ay agad na pumasok sa isip ni Andre. Ang mundo niya sa Ethu Rafael ay gawa sa bakal at salamin, high-tech at eksklusibo. Ang mundo ni Ara, tila, ay isa na ngayong ibang-iba. Isang mundo kung saan kailangan niyang ipadala ang kanyang anak na mag-isa upang magmakaawa ng tulong. Isang matinding kirot ng pagkakasala ang tumusok sa kanyang puso, mas matalas kaysa sa anumang scalpel. Sumama ka sa akin, sabi niya sa bata, hindi na nag-aksaya pa ng oras. Inilagay niya ang isang kamay sa maliit na balikat nito, isang kilos na parehong nagbibigay proteksyon at nag-uutos. Anong pangalan mo, iha? Liana po. Leah for short. Leah. Ang pangalan ay bago, ngunit ang pakiramdam ay hindi. Mabilis silang naglakad palabas ng ospital. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang mga residente o staff. Ang kanyang mga papeles, ang kanyang mga nakagawian, lahat ay nawalan ng kabuluhan. May isang bagay na mas mahalaga. Isang emergency na hindi niya kailanman inasahan. Sa loob ng kanyang mamahaling European sedan, ang katahimikan ay halos nakabibingi. Si Elia ay nakaupo sa passenger seat. Ang mga maliliit na kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan, ang mga mata ay nakatitig sa daan. Bawat minuto ng biyahe sa magulong trapiko ng EDSA ay parang isang oras. Ang isip ni Andre ay isang karera ng mga tanong. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Paano siya nabuhay? At ang batang ito, anak ko ba siya? Ang huling tanong ay masyadong mabigat, masyadong nakakatakot, kaya't pilit niya itong isinasantabi. Sa ngayon, isa lang ang mahalaga, si Ara. Pagdating nila sa East Avenue Medical Center, ang kaibahan sa Ethu Rafael ay parang isang sampal sa mukha. Ang amoy ng gamot, pawis at paghihirap ay mas matapang. Ang mga pasilyo ay puno ng mga taong naghihintay sa mga plastik na upuan, ang kanilang mga mukha ay gusot sa pag-aalala. Ang ingay ng mga iyakan at daing ay humahalo sa mga tawag sa paging system. Ito ang realidad para sa marami, isang realidad na matagal nang hindi naranasan ni Andre. Ito ang mundo kung saan napilitang mabuhay si Ara. Saan ang emergency room? Tanong niya kay Leah, ang kanyang boses ay mahina. Itinuro ni Leah ang daan at sinundan siya ni Andre na parang isang anino. Sa bawat hakbang, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Sa wakas, narating nila ang isang kurtinang naghihiwalay sa isang cubicle. Kinausap ni Andre ang nurse na nakaduty, ipinakilala ang sarili bilang si Del Tiero ng Ethu Rafael. Ang pangalan niya ay may bigat kahit sa ospital na ito. Agad siyang pinapasok ng nurse na maihalong paggalang at pagtataka. At doon, sa ilalim ng isang maputlang fluorescent na ilaw, nakita niya si Ara. Sound of a slow, weak heart monitor beep. Ventilator breathing softly. 8 taon. Sa 8 taon, maraming beses niyang sinubukan na isipin kung ano na ang itsura ni Ara. Kung masaya na ba ito, kung nakahanap na ba ito ng iba. Ngunit wala sa kanyang mga imahinasyon ang naghanda sa kanya para sa tanawing ito. Nakahiga si Ara sa isang simpleng kama, ang kanyang mukha ay maputla at may mga gasgas. May benda sa kanyang ulo at isang tubo ang nakakabit sa kanyang bibig, tumutulong sa kanyang paghinga. Ang kanyang dating masiglang anyo ay napalitan ng isang nakakapanlumong kahinaan. Ang babaeng minsan ay naging sentro ng kanyang mundo ay ngayon ay nakahiga, walang malay, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Napalunok si Andre. Ang lahat ng galit at sakit ng kanilang paghihiwalay ay biglang natunaw, napalitan ng isang dalisay at matinding pag-aalala.
Lumapit siya sa kama, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Ara. Mommy, ye. Narinig niyang bulong ni Ilya mula sa kanyang likuran. Doon lang niya napansin ang isa pang kama sa loob ng cubicle, mas maliit. Nakatago sa isang sulok na parang isang afterthought. Lumapit siya dito at ang kanyang paghinga ay muling napigil. Sa loob ng maliit na lona ng oxygen, may isa pang bata. Isang bata na may parehong mukha, parehong buhok, parehong hubog ng ilong tulad ni Ilya. Ngunit hindi tulad ni Ilya na nakatayo at gising, ang batang ito ay nakahiga, napapalibutan ng mga kawad na nakakabit sa isang monitor na nagpapakita ng mabagal at mahinang tibok ng puso. Ang kanyang balat ay mas maputla at may mas malaking benda sa kanyang ulo. Si Andre ay napaurong na parang nasuntok. Ang kanyang isipan ay nahihirapang iproseso ang nakikita. Dalawang bata na magkamukhang magkamukha. Kambal. Siya si Liana, sabi ni Lia, ang boses ay nanginginig. Kambal ko po. Hindi pa po siya nagigising. Lina. Lea at Lina. Parang isang malakas na alon ang humampas sa kanya, tinatangay ang lahat ng natitira niyang kontrol. Bumaling siya sa doktor na nakaduty, isang pagod na residente na tila nagulat sa kanyang presensya. I'm E. Del Tiero. Give me the charts. Now. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad, isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol sa sitwasyon na mabilis na nawawala sa kanyang mga kamay. Mabilis na iniabot ng residente ang mga papeles. Habang binabasa ni Andre ang mga ito, lalong nanlalamig ang kanyang mga kamay. Vehicle collision. Daniela Santos, 36, severe head trauma, in and coma. Lina Santos, 7, severe head trauma, comatose. Liana Santos, 7, minor contusions, stable. Binasa niya ang mga salita, ngunit ang utak niya ay nakatuon sa isang katotohanan. Mga anak. Hindi anak. Maramihan. Bakit hindi sila nasa gisi? Bakit hindi sila nak-scan agad? Tanong niya, ang boses ay may bahid ng galit na hindi niya maitago. Sir, puno po ang namin, paliwanag ng residente, halatang na-intimidate. At yung CT scan machine po namin, may sira. Hinihintay pa po namin ang teknisyan. Napapikit si Andre. Isang pampublikong ospital. Isang sirang makina. At sa gitna ng lahat ng ito, ang buhay ng 3 tao na biglang naging responsibilidad niya. Andre, internal monologue, hindi. Hindi dito. Hindi sila pwedeng mamatay dito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang tawag lang. This is Izzy Del Tiero, sabi niya sa kausap sa kabilang linya, ang hospital director ng ESLU Rafael. I have a situation. I need 2 vehig beds and 1 private room. Immediately. And I need a fully equipped ambulance here at East Avenue in 20 minutes. This is a top priority. Walang tanong na sumagot ang director. Yes, Del Tiero. Right away. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bulsa at hinarap ang eksena sa kanyang harapan. Si Ara, walang malay. Si Liana, nasa parehong kalagayan. At si Ilya, nakatayo sa isang tabi, tahimik na umiiyak, ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Lumuhod si Andre sa harap ni Ilya, pinapantay ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang sorry di ay parang kulang. Ang okay lang ang lahat ay isang kasinungalingan. Lia, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Makinig ka sa akin. Ililipat natin sila. Dadalhin natin sila sa ospital ko. Doon, gagaling sila. Okay. Tumango si Lia, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan ni Andre ang maliit nitong kamay. I'm here now. I will take care of everything. Pangako. Habang binibigkas niya ang salitang pangako, isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Isang pangako na minsan na niyang binitiwan kay Ara. Isang pangako na sinira niya. Ngayon, binibigkas niya ito muli, hindi lang sa isang bata, kundi sa 3 kaluluwang ang kapalaran ay biglang napasa kamay niya. Habang naghihintay sila sa ambulansya, lumapit ang isang nurse kay Andre, may dalang isang maliit na bag, sir.
ito po yung mga gamit ng pasyente na nakuha namin sa lugar ng aksidente. Kinuha ito ni Andre. Sa loob, may ilang gamit, isang suklay, ilang barya, at isang luma at medyo gasgas ng wallet na pambabae. Binuksan niya ito, hinahanap ang anumang o impormasyon. At sa isang maliit na bulsa sa gilid, may isang nakatuping litrato. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ay isang litrato niya, noong mas bata pa siya, noong sila pa ni Ara. Nakangiti siya sa kamera, ang mga mata niya ay puno ng buhay at pag-ibig. Isang bersyon ng sarili niya na halos hindi na niya makilala. Binaliktad niya ang litrato. Sa likod, may sulat kamay. Ang sulat kamay ni Ara. At isang numero ng telepono. Ang luma niyang numero. Ang numerong pinalitan niya 8 taon na ang nakalipas, sa pag-aakalang pinuputol na niya ang lahat ng koneksyon sa kanyang nakaraan. Sinubukan niya. Sinubukan niyang sabihin sa akin. Isang matinding pagsisisi ang bumara sa kanyang lalamunan, halos hindi siya makahinga. Napatingin siya kay Ara, pagkatapos ay sa 2 bata. 8 taon. Sa loob ng 8 taon, lumaki ang mga anak niya na wala siya. Sa loob ng 8 taon, mag-isang itinaguyod ni Ara ang kanilang pamilya, habang siya ay nagpapakalunod sa trabaho at awa sa sarili. Ang bigat ng 8 taon na iyon ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Sound of an ambulance siren growing closer and closer. Dumating na ang ambulansya. Dumating na ang tulong. Ngunit para kay Andre, huli na. Huli na para sa 8 taong nasayang. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay harapin ang kasalukuyan at subukang itama ang isang pagkakamaling hindi niya alam na nagawa niya. Narrator, may isang lugar sa pagitan ng pagtulog at paggising. Isang malawak na espasyo ng kadiliman na may mga nagkalat na bituin ng alaala. Sa lugar na ito, walang oras. Walang bigat. Dito ngayon nananahan si Daniela Ara de Santos. Ang kanyang katawan ay nasa isang kama sa Eslu Rafael, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga pasilyo ng nakaraan, binubuksan ang mga pintong matagal na niyang isinara. Flashback sound, cold, sterile hospital room. The faint sound of rain against a window. Ang unang alaala ay maputi at malamig. Ang puti ng mga pader ng ospital. Ang puti ng kumot na nakatakip sa kanya. At ang nakakakilabot na puting kawalan sa kanyang sinapupunan. Nakatitig lang siya sa kisame. Ilang araw na ba siyang narito? 2? 3? Ang sakit sa kanyang katawan ay humupa na, ngunit ang sakit sa kanyang kaluluwa ay isang bukas na sugat. Ang pintuan ay bumukas. Si Andrew. Nakasuot pa rin siya ng kanyang surgical scrubs, ang bakas ng pagod ay malinaw sa kanyang mukha. Hindi ito tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata niya ay nakatuon sa chart na hawak niya. Andrew, muffled, distant memory, the doctor said you're recovering well physically. You can go home tomorrow. Ang boses niya ay boses ng isang doktor, hindi ng isang asawa. Walang lambing. Walang simpatsya. Tanging mga katotohanan. Whispering memory, Andrew D. Tumingin ito sa kanya, at sa isang saglit, nakita niya ang sarili nitong sakit. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang pader na hindi niya kayang gibain. Andrew, muffled, distant memory, I have to go. May emergency surgery. Magpahinga ka na. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Iniwan siyang muli. Iniwan siyang mag-isa sa lamig, sa katahimikan, kasama ang multo ng kanilang nawalang anak. Hindi man lang siya niyakap. Hindi man lang hinawakan ang kanyang kamay. Ang sakit ng pagkawala ay naging doble dahil sa sakit ng kanyang pag-iisa. The memory dissolves. Sound shifts to the opulent, cold ambience of a mansion. The clinking of a teacup. Ang susunod na alaala ay mas matalas. Ang bigat ng hangin sa loob ng mansyon ng mga Deltero. Ang amoy ng floor wax at mamahaling pabango. Nakaupo siya sa isang sala na mas malaki pa sa buong apartment nila noon. Sa tapat niya, si Doña Elvira Deltero, ang ina ni Andre, na nakatingin sa kanya na para siyang isang dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. Ito ay ilang linggo matapos silang maghiwalay. Isang paghihiwalay na puno ng mga non-sinabing salita at nasirang mga pangako. Ngunit may kailangan siyang sabihin kay Andre. Isang bagay na mahalaga. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat.
Doña Elvira, sharp, clear memory, wala na si Alejandro. At kahit na narito siya, wala siyang oras para sa iyo. Whispering memory, kailangan ko lang po siyang makausap. Mahalaga po ito. Ngumiti ang matandang babae, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hija, hayaan mo nang ipaliwanag ko sa iyo. Ang mga lalaking tulad ng anak ko, mga Deltiero, kailangan nila ng isang babaeng kapantay nila. Isang babaeng hindi magiging pabigat. Isang babaeng hindi marupok. Ang salitang marupok ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Whispering memory, hindi niyo po naintindihan ni. Ako ang hindi nakakaintindi. Tumawa ng mahina si Doña Elvira. Si Alejandro ay nagpapatuloy na sa kanyang buhay. May bago na siyang inspirasyon, isang babae mula sa isang pamilyang kasing tanyag ng sa amin. Huwag mo nang guluhin ang anak ko. Para na rin sa iyong kapakanan. Wala nang babalikan dito. May bago na siyang inspirasyon. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Naniwala siya. Paano siya hindi maniniwala? Iyon ang paliwanag sa lamig ni Andre sa distansya nito. Iyon ang dahilan kung bakit napakadali para sa kanya na iwan siya. Tumayo siya, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi na niya sinabi ang balita. Hindi na niya sinabi ang sikretong itinatago niya. Para saan pa? Umalis siya sa mansyon na iyon, dala ang bigat ng isang kasinungalingan at ang bigat ng isang bagong buhay na nagsisimula sa kanyang sinapupunan. The memory dissolves again. Sound shifts to a small, humble apartment. The sound of pen scratching on paper. Ang huling alaala ay isang gabi sa isang maliit na apartment na inuupahan niya. Tahimik. Ang tanging ilaw ay mula sa isang desk lamp. Sa kanyang harapan, 2 piraso ng papel. Sa kaliwa, isang resulta mula sa isang clinic, positive. Estimated gestational age, 8 weeks. Presence of 2 gestational sacs noted. 2. Hindi lang isa. 2. Sa kanan, isang blankong papel. Nagsimula siyang magsulat ng isang liham para kay Andre, ngunit walang mga salitang lumalabas. Paano niya sasabihin sa isang lalaking may mahal ng iba na magkakaroon sila ng 2 anak? Paano niya hihilingin dito na maging bahagi ng buhay nila kung una pa lang ay ipinagtabuyan na siya? Napahagulhol siya, ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Dumating ang isang kaibigan, si Marco, na naging sandalan niya. Marco, warm, gentle memory, Ara, hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Pero sa isip niya, kailangan. Para protektahan ang kanyang mga anak. Para ilayo sila sa isang pamilyang hindi sila tatanggapin. Para ilayo sila sa isang amang hindi sila ginusto. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Itinago niya ang resulta ng laboratorio. Itinapon niya ang blankong papel. Sa gabing iyon, pinili niya ang kanyang mga anak. Pinili niya ang isang buhay na malayo kay Alejandro Deltiero. Isang buhay na mahirap ngunit sa kanya. The memories start to fade. The muffled sound of the heart monitor becomes slightly clear. Narrator, ngunit ngayon, sa gitna ng kadiliman, may isang bagong tunog. Isang boses. Isang boses na pamilyar, isang boses na parehong nagdudulot ng sakit at ginhawa. Isang boses na hindi niya narinig sa loob ng 8 taon. Andrew, faint, as if from a great distance, Ara, forgive me. Ara. Ang boses ay paulit-ulit, isang pakiusap, isang dasal. Hinihila siya nito pabalik mula sa malalim na karagatan ng kawalan ng malay. Tumatagos ito sa mga pader ng sakit at galit na itinayo niya. Narrator, dahan-dahan, sa gitna ng walang katapusang dilim, isang butil ng liwanag ang lumitaw. Nararamdaman niya ang isang bagay. Isang init. Isang kamay na nakahawak sa kanya. Isang kamay na pamilyar ang bigat, pamilyar ang haplos. Sinubukan niyang gumalaw. Sinubukan niyang magsalita. Ang kanyang mga labi ay tuyo at mabigat. Ngunit pinilit niya. Pinilit niyang bumalik. Para kanino? Para sa boses na iyon? O para sa 2 maliliit na mukha na biglang sumilip sa kanyang isipan, ang kanyang mga anghel, ang kanyang lakas? Leah. Lee. Sound of a small, weak breath. A single tear rolling.
Ang mga talukap ng kanyang mga mata ay bahagyang kuminig. Ang kanyang lalamunan ay nakahanap ng sapat na lakas. Isang salita. Andrew D. Ang salitang iyon ay isang bulong lang, halos hindi marinig. Ngunit sa katahimikan ng isang silid sa ospital, at sa katahimikan ng isang pusong naghihintay, ito ay kasing lakas ng isang sigaw. Hawak niya ang kamay ni Elia habang sila'y pumapasok. Ang liit nito sa loob ng kanyang palad, isang paalala ng napakalaking responsibilidad na biglang bumagsak sa kanya. Napatingin si Andre sa bata. Ang mga mata nito, ang mga mata ni Ara, ay maingat na gumagala, pinagmamasdan ang matataas na kisam na may mga chandelier, ang mga antigong pintura sa dingding, at ang sahig na marmo na sumasalamin sa kanilang mga anyo. Si Elia ay parang isang munting ibon na naligaw sa isang malawak at ginintuang haula. Andre, internal monologue, anong ginagawa ko? This is a mistake. Hindi ito ang lugar para sa kanya. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Nasa si Ara at ang kambal nito. At siya, ang estrangherong ama, ay kailangang maging isang kanlungan. Kahit na ang kanlungang maibibigay niya ay kasing lamig ng marmol na tinatapakan nila. Alejandro. Bakit ngayon ka lang? Ang boses na iyon. Maharlika, kontrolado, at may lamig na kayang magpabagal ang tibok ng puso. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Elvira Del Tiero. Lumabas si Doña Elvira mula sa library, ang kanyang postura ay tuwid at walang kapintasan. Ang suot niyang damit ay simple, ngunit halatang mamahalin, at ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kalmadong iyon, alam ni Andre, ay tulad ng katahimikan ng dagat bago ang isang bagyo. Huminto ang tingin ni Doña Elvira kay Andre, at pagkatapos, na parang isang malamig na agos, dumaloy ito pababa sa maliit na batang nakakapit sa binti ng kanyang anak. Ang kanyang kilay ay bahagyang tumaas, isang kilos na kasing tahimik at kasing talim ng isang patalim. Sino ang batang ito, Alejandro? Tanong niya, ang kanyang boses ay isang perpektong timpla ng pagtataka at paghamak. Huwag mong sabihing nag-uwi ka ng isang ligaw na pusa. Huminga ng malalim si Andre, pinatatag ang kanyang sarili. Ito na. Ang unang pagsubok. Mom, this is Leia. At hindi siya ligaw. She will be staying with us. Naglakad palapit si Doña Elvira, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Huminto siya sa harap nila, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Elia. Ang tingin niya ay hindi nagtatanong, ito ay sumusuri, hinuhusgahan ang kupas na bestida, ang mumurahing sapatos, at ang takot na pilit itinatago sa mga mata ng bata. Si Elia ay halos maging isang anino sa likod ni Andre, naghahanap ng kanlungan. Staying with us, ulit ng matanda, ang kanyang tono ay may bahid ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Para saan? Saan ang mga magulang niya? Ang mansyong ito ay hindi isang ampunan. Ang dugo ni Andre ay nagsimulang kumulo. Ang dati niyang ugali ay ang umiwas, ang magbigay daan para sa kapayapaan. Ngunit ngayon, ang init ng maliit na kamay ni Elia sa kanyang palad ay isang paalala na mayroon ng mas mahalaga kaysa sa kapayapaan. Ang ina niya ay nasa ospital, Mom, sabi ni Andre, ang kanyang boses ay matatag, isang pader laban sa malamig na pagtatanong ng kanyang ina. Naaksidente siya. Isang trahedya, kung gayon, sabi ni Doña Elvira, ngunit ang kanyang mga salita ay walang bakas ng simpatya. Tila isa lamang itong abala. Kung gayon, tumawag ka ng isang social worker. May mga ahensya ang gobyerno para sa mga ganitong sitwasyon. Ang pamamahay na ito ay hindi isa sa kanila. Dito siya mananatili, giit ni Andre, ang mga salita ay mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. Isang matalim na katahimikan ang bumagsak sa malawak na foyer. Napatingin si Doña Elvira sa kanya, ang kanyang mga mata ay naniningkit na parang isang agila. Ano ang sinabi mo? Tumingin si Andre pababa kay Elia, na ang mukha ay nakasubsob sa kanyang hita, at pagkatapos ay muli sa kanyang ina. Walang silbi ang pagpapaligoy-ligoy. Ang katotohanan ay kailangang sabihin. Ang ina niya ay si Daniela Santos. Si Elia ay anak ko. Sound of a sharp, almost inaudible gasp from Doña Elvira. The grand clock in the hall seems to tick louder, each tick hammer blow in the silence. Kung ang pangalan ay isang lason, ang pangalang Daniela Santos ay isang lason na matagal nang inimbak ni Doña Elvira sa pinakasulok ng kanyang alaala.
Ang kalmadong maskara ng kanyang mukha ay nabasag. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka sa pagkabigla. Hindi, Anya, isang pabulong na puno ng pagtanggi at galit. Kasungalingan yan. Isang panloloko. Ang babaeng iyon ay hindi na dapat bumalik sa buhay natin. Tingnan niyo siya, Mom, mahinang sabi ni Andre, ang kanyang boses ay may pait. Tingnan niyo ang mga mata niya. Siya ang mga mata ni Ara. Napilitang tumingin si Doña Elvira kay Lia, hindi na bilang isang estranghero, kundi bilang isang buhay na ebidensya ng isang nakaraang gusto niyang burahin. Ang kanyang pagkamuhi kay Ara ay bumalik na ngayon ay nakatutok sa isang inosenteng bata. Paanong nangyari ito, Anya? Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Akala ko ba'y tapos ka na sa babaeng iyon? Ang babaeng walang ginawa kundi bigyan ka ng kahihiyan. Mom, tama na. Ang boses ni Andre ay umalingaw-ngaw, isang kulog sa loob ng kanilang malamig na mundo. Napatalon si Lea sa gulat. Huwag sa harap ng anak ko. Ang anak mo ang problema, Alejandro. Isang bastarda na dala ng isang. Siya ang anak ko, putol ni Andre, ang kanyang boses ay isang sigaw ng pagtatanggol, mas malakas kaysa sa anumang narinig ni Doña Elvira mula sa kanya. At tratuhin siya ng may paggalang sa bahay na ito. Kung hindi nyo kaya yon, sabihin nyo lang. Dahil hindi ako mag-aatubiling umalis dito kasama siya ngayon din. Iyon ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na tinutulan niya ang kanyang ina ng may ganitong katatagan. Ang pagkabigla sa mukha ni Doña Elvira ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Andre, buhat si Elia na parang isang mahalagang kayamanan. Kinabukasan, sa Ehi, ang hangin ay mabigat sa tunog ng mga makina at sa amoy ng antiseptiko. Walang pagbabago. Si Ara at si Liana ay parehong nakikipaglaban sa sarili nilang kadiliman. Umupo si Andre sa pagitan ng kanilang mga kama, isang hari sa isang kahari ang gumuho. Ang pinto ay bumukas. Hindi isang nurse. Andrew. Ang boses ay pamilyar. Marco Valencia. Isang mahusay na pediatrician na may ngiting laging abot tenga. Ngunit ngayon ang kanyang ngiti ay wala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon, hindi kay Andre, kundi kay Ara. Marco. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Andre, tumatayo, ang kanyang postura ay otomatikong naging depensiba. Nabalitaan ko, sabi ni Marco, lumalapit sa kama ni Ara. Mayroong isang uri ng pag-aari sa kanyang mga kilos, isang pamilyaridad na nagdulot ng kirot sa dibdib ni Andre. Si Ara kaibigan ko siya. Malapit na kaibigan. Kumusta na siya? Malapit na kaibigan. Ang mga salita ay simpleng salita, ngunit sa pagitan nilang dalawa, ito ay isang deklarasyon. Stable. Comatose pa rin, sagot ni Andre, ang kanyang boses ay walang emosyon. Tumingin si Marco sa kanya. Mabuti at nandito ka. Dahil kung hindi, ako mismo ang mag-aasikaso sa kanya. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang pahiwatig ay isang sampal. Saan ka noong mga panahong kailangan kanya? Ako na ang bahala sa kanila, matigas na sabi ni Andre. Talaga, tanong ni Marco, may bahid ng pagdududa. Sinabi sa akin ni Ara ang ilang bagay, Andre. Hindi lahat, pero sapat na para malaman kung sinaktan mo siya. Ang bawat salita ni Marco ay isang patunay sa kanyang mga pagkukulang. Ang lalaking ito ang naging saksi sa sakit na idinulot niya. Andre, internal monologue, wala kang alam sa pinagdaanan namin. Ngunit alam niyang mali siya. May alam si Marco. At ang katotohanan iyon ay nagdulot ng isang matinding selos na ikinagulat niya. This is a family matter, Marco, sabi ni Andre, ang kanyang panga ay nag-igting. Pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Nasaan ang pamilya sa loob ng 8 taon, Andre? Naging pamilya ako sa kanila. Ako ang kasama ni Ara sa mga check-up. Ako ang tinatawagan niya kapag mailagnat ang mga bata. Ako ang ninong nila. Kaya, family matter din ito para sa akin. Ninong. Liu. Ang salitang iyon ay isang bomba. Ang lalaking ito ay hindi lang isang kaibigan. Gumanap siya sa papel na dapat ay sa kanya. Bago pa man makasagot si Andre, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Ang kasambahay. Sir Andre, si Maam Lia po ayaw pong kumain.
Hinahanap po ang mommy niya at ang ninong niya. Hinahanap ang ninong niya. Napatingin si Andre kay Marco. Ang lalaking kaharap niya ay hindi isang karibal para sa pag-ibig ni Ara. Isa siyang karibal para sa pagmamahal ng kanyang mga anak. At sa laban na iyon, 8 taon na siyang talo. Pagbalik niya sa mansyon, nadatnan niya si Leia na nakaupo sa tabi ng bintana sa kanyang silid, yakap ang mga tuhod. Leia, tawag niya, dahan-dahang lumalapit. Kailangan mong kumain. Lumingon ang bata. Ang mga mata nito, ang mga mata ni Ara, ay puno ng luhang hindi pa tumutulo. Tito Doctor. Bakit? Huminga ng malalim si Leia, tila nag-ipon ng lakas. Totoo po ba? Ang alin? Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, na may inosenteng katapatan na kayang bumasag sa pinakamatigas na puso. Sabi po ni Ninong Marco, kaya daw po umalis si Mommy noon kasi sinaktan niyo po siya. Sound of silence. The distant ticking of the clock suddenly feels very loud and accusatory. Ang tanong ay hindi isang akusasyon. Isa itong simpleng paghahanap ng katotohanan. Ngunit para kay Andre, ito ay isang kutsilyong dahan-dahang ibinaon sa kanyang dibdib, iniikot at pinipiga ang lahat ng pagkakasala at pagsisisi na naroon. Sinaktan niyo po ba si Mommy? Ang mga alaala ay bumalik, ang kanyang pagiging abala, ang kanyang malamig na pagtrato, ang mga masasakit na salitang binitiwan niya. Sinaktan niya ito. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang batang hindi niya kilala, ngayon ay hinihingi sa kanya ang isang katotohanang siya mismo ay takot harapin. Paano niya sasagutin ang tanong na iyon? Ang isang hindi ay isang kasinungalingan. Ang isang ay isang pag-amin na sisira sa anumang maliit na tiwalang nagsisimula pa lang mabuo sa pagitan nila. Nakatitig lang siya kay Leia, walang salitang lumalabas sa kanyang bibig, habang ang bigat ng kanyang nakaraan at ang bigat ng tanong ng kanyang anak ay sabay na dumadagan sa kanya, nagbabantang durugin siya ng tuluyan. Ang unang bumalik ay ang tunog. Isang paulit-ulit, mekanikal na tunog. Beep! 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 Pagkatapos ay ang pakiramdam. Isang bigat sa kanyang katawan, isang tuyong lalamunan, at isang init sa kanyang kanang kamay. May nakahawak dito. Isang kamay na malaki at mainit. Dahan-dahan, ang kadiliman ay nagkaroon ng mga hugis. Ang mga anino ay naging mga pamilyar na bagay. Ang kisame ay puti. Ang hangin ay may amoy ng gamot. Nasa ospital siya. Ang aksidente. Ang alaala ay bumalik na parang isang matalim na kidlat. Ang tunog ng nabasag na salamin. Ang sigaw ng kanyang mga anak. Leia! Lee! Ang kanyang mga mata ay biglang bumukas. Isang desperadong pangangailangan na makita sila ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang unang nakita niya ay hindi ang kanyang mga anak. Isang mukha. Isang mukhang 8 taon na niyang hindi nakikita sa personal, ngunit gabi-gabi siyang dinadalaw sa kanyang mga panaginip. Mas may edad na ngayon, may mga guhit ng pagod sa paligid ng mga mata, ngunit pareho pa rin. Ang matangos na ilong. Ang matigas na panga. Ang mga matang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Alejandro Deltero. Isang biglaang takot ang gumapang sa kanya. Ang init sa kanyang kamay galing pala sa kanya. Hinawakan ni Andre ang kamay niya habang natutulog ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang unang reaksyon ay kaligtasan. Binawi niya ang kanyang kamay na parang napaso. Ang biglaang paggalaw ay nagpagising kay Andre. Agad itong napatayo, ang mga mata ay puno ng pag-aalala at ginhawa. Ara, sabi nito, ang boses ay magaspang dahil sa pagtulog. Gising ka na. Thank God. Ngunit hindi pa sasalamat ang naramdaman ni Ara. Naramdaman niya ang pagtataksil. Paano siya naglakas loob na narito? Paano siya naglakas loob na hawakan siya? Bakit ka nandito, Anya? Ang kanyang boses ay isang mahinang kaluskos, garal dahil sa tubo na dating nasa kanyang lalamunan. Bawat salita ay may bigat at sakit. Ara, tenang, sabi ni Andre, lumalapit. Naaksidente kayo. Dinala kita dito sa Dito Rafael. Ang mga anak ko, sabi niya, pilit na bumabangon. Isang matinding sakit sa kanyang ulo ang nagpabalik sa kanya sa unan.
Nasaan sina Leah at Lee? They're safe, mabilis na sagot ni Andre. Si Leah ay nasa mansyon. Si Lee, she's in the next room. She's stable. Inaalagaan silang mabuti. Ako ang bahala sa lahat. Ako ang bahala sa lahat. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang minsan na niyang pinaniwalaan. Isang apoy ang nagsimulang umalab sa kanyang dibdib, sinusunog ang anumang awa na nagsisimula palang mamuo. Humigpit ang pagkuyom niya sa kumot. Umalis ka, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, puno ng isang galit na inipon sa loob ng 8 taon. Natigilan si Andre. Ara, please. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. 8 taon, Andre. 8 taon akong walang narinig mula sa iyo. 8 taon kong pinalaki ang mga anak natin na mag-isa. At ngayon, dahil sa isang aksidente, bigla kang lilitaw dito na parang isang bayani. Para saan? Para pagaanin ang konsensya mo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Andre, ngunit hindi nito natinag ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi ko alam, Ara, sabi nito, ang boses ay puno ng pagsusumamo. I swear to you, hindi ko alam na mayroon tayong mga anak. Kung nalaman ko lang. Hindi mo alam, putol niya. Sinubukan kita. Sinubukan kitang hanapin. Ngunit ano? Masyado kang abala. Masyado kang importante. O baka naman masyado kang masaya na sa iba? Ang huling mga salita ay puno ng lason. Ang lason na ipinainom sa kanya ng ina ni Andre. Ano, tanong ni Andre, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Anong sa iba? Ito na. Ang sugat na patuloy na nagnanaknak sa loob ng 8 taon. Ngayon, bubuksan niya ito. Para makita ni Andre. Para malaman nito ang tunay na dahilan. Nung araw na iyon pagkatapos nating maghiwalay pinuntahan kita sa inyo, nagsimula siya, ang boses ay nanginginig sa alaala. Para sabihin sa iyo. Para sabihin sa iyo na buntis ako. Pero hindi ikaw ang nakausap ko. Ang ina mo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Andre. Ang pagkawala ng kulay, ang bahagyang pagbukas ng kanyang mga labi, ang pagkalito sa kanyang mga mata. Ang sabi sa akin ng ina mo, kinalimutan mo na ako, sigaw niya, ang mga luha ay sa wakas bumagsak, mainit at puno ng galit. Ang sabi niya, may bago ka nang nagpapasaya sa iyo. Isang babaeng mas karapat-dapat sa pangalan ninyo. Kaya para saan pa? Para ipagsiksikan ko ang sarili ko at ang mga anak ko sa isang buhay na hindi kami gusto. Para ipagkait sa kanila ang isang buong pamilya dahil lang sa pride ko. Hindi, Andre. Umalis ako para sa kanila. Si Andre ay natulala, na parang isang taong sinampal ng isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Umiling siya, dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay mas mabilis. Hindi totoo yan. Ara, walang naging iba. Kailanman. Pagkatapos mo, wala na. Lumapit siya, sinubukang abutin ang kanyang kamay. Ara, we didn't know. Maniwala ka sa akin. Little mother, she lied. Isang bahagi niya, isang maliit at hangal na bahagi, ay gustong maniwala. Ang sakit sa kanyang boses ay tila totoo. Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay tila tunay. Ngunit ang 8 taon ng pag-iisa, ng paghihirap, ng pagiging ina at ama sa kanyang mga anak, ay mas malakas. Ang sakit ay mas totoo kaysa sa anumang pangako na kaya niyang ibigay ngayon. Iniiwas niya ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Ara, please, pakiusap ni Andre, ang kanyang boses ay basag. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Para itama ito. Para sa mga bata. Para sa atin. Tumingin si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay malamig na ngayon, basang-basa sa luha, ngunit walang bahid ng kahinaan. Wala nang tayo, Andre. Matagal na iyong natapos. At ngayon huli na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tila tumama kay Andre na parang isang pader. Tumayo siya roon, talunan at wasak. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga salitang hindi na masasabi at ng mga taong nasayang. Sound of the door opening sharply. Ang katahimikan ay biglang nabasag. Bumukas ang pinto.
Si Doña Elvira del Tierro ay pumasok, ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bakal. Ang kanyang mga mata ay dumaan kay Andre at dumiretso sa kanya, puno ng pagkamuhi. At sa likod niya, isang lalaking nakasuot ng barong, may dalang isang leather briefcase. Isang abogado. Tumingin si Doña Elvira sa kanilang dalawa, sa tensyon sa silid, at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti naman at gising ka na, Daniela, sabi niya, ang kanyang boses ay matamis ngunit nakakakilabot. Dahil mayroon tayong kailangang pag-usapan. Itinoon niya ang kanyang tingin sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Ara, na parang isang reyna na nagdedeklara ng digmaan. Nandito ako para kunin ang kustodya ng mga apo ko. Ang mga salita ni Doña Elvira ay hindi isang mungkahi, ito ay isang hatol. Nandito ako para kunin ang kustodya ng mga apo ko. Ang bawat salita ay isang matulis na yelo na naglalayong palamigin ang anumang natitirang init sa silid. Para kay Andre, ang mga salitang iyon ay isang deklarasyon ng digmaan, isang digmaan na hindi niya na maaaring iwasan. Tumingin siya mula sa malamig na mukha ng kanyang ina patungo sa nagulantang at galit na mukha ni Ara sa kama. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Ara, hindi takot para sa sarili, kundi takot para sa kanyang mga anak. Ang parehong takot na nagtulak sa kanya na umalis 8 taon na ang nakalipas. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Andre ang nagbago. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sariling emosyon, ang pader na gawa sa profesionalismo at pagwawalang bahala, ay gumuho. Hindi, sabi ni Andre, ang kanyang boses ay mahina sa simula, ngunit may bigat ng bakal. Napatingin sa kanya si Doña Elvira, bahagyang nagulat sa kanyang agarang pagtutol. Anong sinabi mo, Alejandro? Ang sabi ko, hindi, ulit ni Andre, humakbang siya paharap, inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ng kanyang ina at ng kama ni Ara. Isang pisikal na hadlang. Isang simbolikong paninindigan. Hindi niyo sila makukuha, Mom. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Doña Elvira. At bakit hindi? Sa tingin mo ba, may kakayahan ang babaeng iyan na alagaan sila? Itinuro niya si Ara na parang isang basahan. Isang babaeng walang trabaho, walang yaman, at ngayon, isang pasyenteng walang kalaban-laban. Sasabihin ng kahit sinong hukom na mas mapapabuti ang mga bata sa akin. Sa pangalan ng Del Tierro. Wala akong pakialam sa pangalan ng Del Tierro. Ang sigaw ni Andre ay nagulat sa kanilang lahat, maging sa kanyang sarili. Ang doktor na laging kalmado, ang anak na laging sumusunod, ay nawala. Ang natira ay isang lalaking nagingit-ngit sa galit. Ang pangalan na iyan ang sumira sa atin. Ang pride na iyan ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang 8 taon kasama ang mga anak ko. Mag-ingat ka sa iyong mga salita, Alejandro, babala ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi na, Mom. Tapos na akong mag-ingat, sabi ni Andre, ang kanyang boses ay puno ng pait. Tapos na akong maging duwag. Humarap siya kay Ara. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim at masakit na pagsisisi. Ang mga mata niya ay nagsusumamo, hindi lang para sa pag-unawa, kundi para sa pagpapatawad. Patawarin mo ako, Ara, Anya, ang kanyang boses ay basag. Ang bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Sa pagiging abala ko. Sa hindi ko pagpansin sa sakit na nararamdaman mo noon. Sa hindi ko paglaban para sa atin. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay muli kay Ara. Tama ka. Sinaktan kita. Iniwan kitang mag-isa sa panahong pinakakailangan mo ako. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Isang pagkakamaling hindi ko nahahayaang maulit. Naglakad siya palapit sa kama ni Ara. Hindi pinapansin ang abogado na tila hindi alam ang gagawin. Hinawakan niya ang kamay ni Ara, at sa pagkakataong ito, hindi ito pumalag. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit hindi niya ito binitiwan. Hindi ko alam ang ginawa mong kasinungalingan, Mom, sabi niya, nakatingin pa rin kay Ara, ngunit ang mga salita ay para sa kanyang ina. Pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. At ang katotohanan ay ito, ang mga batang iyon ay mga anak ko. At si Ara ang ina nila. At kung sino man ang subukang paghiwalayin kami makikita niya kung ano ang kaya kong gawin. Wala kang karapatan, sigaw ni Doña Elvira, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng nawala. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang buhay mo, ang edukasyon mo.
At ito ang igaganti mo sa akin. Tatalikuran mo ang sarili mong ina para sa isang babaeng walang kwenta. Siya ang buhay ko, sagot ni Andre, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Ara. Sila ang buhay ko ngayon. At kung kailangan kong talikuran ang lahat para sa kanila, ang pera, ang mansyon, ang pangalan, gagawin ko. Ngayon din ni. Tumingin siya sa abogado. You can leave now. Your services are not needed. Ang abogado, na nakakita ng isang laban na hindi niya kayang ipanalo, ay tumango at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan silang tatlo. Ang hangin ay mabigat sa tensyon, parang isang kordang malapit ng maputol. Si Doña Elvira ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagapi at pagkamuhi. Tinalo siya ng sarili niyang anak. At sa mga mata ni Ara, nakita ni Andre ang isang bagay na hindi niya nakita kanina, isang kislap ng pagkalito, isang pag-aalinlangan sa kanyang matigas na paninindigan. Ngunit ang emosyonal na digmaan ay may kapalit. Biglang napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Humihingal siya, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sound of the heart monitor suddenly becoming erratic and fast. A sharp, alarming beep. Gasping, Andre, hindi ako makahingad. Ang mga mata ni Andre ay lumipat mula sa mukha ni Ara patungo sa monitor. Ang ritmo ay naging hindi regular. Ventricular tachycardia. Isang nakamamatay na arrhythmia. Ara, sigaw niya. Ang pagiging doktor niya ay bumalik ng buong puwersa. Code Blue. Get me crash cart. Now. Ang kanyang sigaw ay umalinggaw sa pasilyo. Binitiwan niya ang kamay ni Ara at nagsimulang suriin ang kanyang pulso. Mahina at mabilis. Sound of running footsteps, the medical cart being wheeled in frantically. Ang mga nurse ay pumasok sa silid. Ang buong eksena ay naging isang kontroladong kaguluhan. Charge to 200. Clear, utos niya. Ang katawan ni Ara ay umangat sa kama dahil sa kuryente. Ang mga mata ni Andre ay nakatutok sa monitor. Walang pagbabago. Again. Charge to 300. Clear. Muling umangat ang katawan ni Ara. At pagkatapos, sound of the monitor flatlining. A long, continuous, high-pitched tone. Isang tuwid na linya. Isang tunog. Ang pinakakinatatakutang tunog sa mundo ng isang doktor. Ang tunog ng katapusan. Nakatayo si Doña Elvira sa isang sulok, ang kanyang mukha ay blanko sa pagkabigla. Ngunit si Andre ay hindi tumigil. Lumundag siya sa kama at nagsimulang mag-spur. 1 and 2 and 3 and 4. Bilang niya, ang bawat pagdiin ay isang desperadong pakiusap. Andre, panting, desperate, don't you dare leave me, Ara. Huwag ngayon. Not again. Lumaban ka. Please lumaban ka para sa mga anak natin. Lumaban ka para sa akin. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala. Sa sandaling iyon, hindi siya si Delchero. Siya si Andre. Isang lalaking nasa bingit ng muling pagkawala ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan at desperasyon, isang himala ang naganap. Isang maliit, mahinang tibok. Pagkatapos ay isa pa. Dahan-dahan, ang tuwid na linya sa monitor ay nagkaroon ng alon, isang mahinang ritmo na bumalik mula sa bingit ng kawalan. Ang tunog ng buhay, marupok ngunit nariyan. Napahinto si Andre, ang kanyang mga kamay ay nakapatong pa rin sa dibdib ni Ara. Nanginginig dahil sa pagod at emosyon. Nakatitig siya sa monitor, hindi makapaniwala. Ang mga nurses sa paligid niya ay mabilis na kumilos, nagbibigay ng mga gamot upang patatagin ang puso ni Ara. Ngunit para kay Andre, ang mundo ay tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng puso ni Ara, isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika. Sa isang sulok, si Doña Elvira ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa yelo, ang kanyang mukha ay isang blankong kanvas. Nakita niya ang lahat, ang desperadong pagmamakaawa ng kanyang anak, ang pagbabalik ni Ara mula sa kamatayan. Walang nagsalita sa kanya, at walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nang maging stable na ang sitwasyon, tahimik siyang tumalikod at umalis, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng isang pagkatalo na hindi niya kailanman inasahan.
Ang mga sumunod na araw ay isang malabo ngunit puno ng pag-asang panahon. Hinati ni Andre ang kanyang oras sa pagitan ng pagiging doktor at pagiging ama. Binawasan niya ang kanyang mga operasyon, ipinasa ang mga hindi kritikal na kaso sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mundo, na dati umiikot sa operating room, ay ngayon umiikot na sa dalawang silid na naghihiwalay ngunit nag-ugnay sa kanyang pamilya. Sa silid ni Ara, ang pader sa pagitan nila ni Andre ay hindi agad gumuho. May mga araw ng pananahimik ng mga tinging puno ng pag-aalinlangan. Ngunit nakita ni Ara ang pagbabago kay Andre. Nakita niya ito sa paraan ng kanyang pag-aalaga, sa pagbabasa niya ng medical charts ng paulit-ulit, sa pagdadala niya ng pagkain na alam niyang paborito niya, kahit na sabaw lang ang kaya niyang higupin. Nakita niya ito sa mga gabing nakakatulugan nito sa silya, gusot ang damit, ayaw lang siyang iwanan. Ang mga kilos ay mas malakas kaysa sa mga salita, at ang mga kilos ni Andre ay nagsasabi ng isang kwento ng pagsisisi at pagbabago. Sa kabilang silid, isa pang himala ang dahan-dahang naganap. Isang hapon, habang binabasahan ni Andre ng kwento si Liana, na may hawak na libro si Lia sa kabilang panig, isang daliri ni Liana ang gumalaw. Pagkatapos ay isang bahagyang pagkunot ng noo. At pagkatapos ng ilang araw, habang ang boses ng kanyang ama ay nagpapatuloy sa pagkukwento, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas. Ang paggising ni Liana ang tuluyang nagbagsak sa natitirang pader sa puso ni Ara. Nang sa wakas ay mailipat na sila sa iisang silid kandungan, at nakita ni Ara ang kanyang dalawang anak na magkasama, gising at ligtas, sa unang pagkakataon pagkatapos ng aksidente, ang mga luha ng pasasalamat ang bumuhos mula sa kanya. At sa tabi niya, umiiyak din si Andre, hindi na mga luha ng sakit, kundi mga luha ng kagalakan. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos, habang nagpapagaling si Ara, pumasok si Marco Valencia sa silid. May dala siyang mga bulaklak para kay Ara at mga laruan para sa mga bata. Nagkatinginan sila ni Andre. Walang tensyon ngayon, tanging isang tahimik na pag-unawa at paggalang. Mukhang nasa mabuting mga kamay na sila, Andre, sabi ni Marco, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Salamat sa lahat, Marco, sagot ni Andre, at ito ay taos puso. Salamat sa pagiging pamilya sa kanila noong wala ako. Tumango si Marco. Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay sa mga batang masayang naglalaro. Ang kaligayahan lang nila ang mahalaga. Bago siya umalis, bumaling siya kay Andre. Huwag mo na silang sasaktan ulit. Isa itong babala, ngunit isa ring basbas. Ang araw ng paglabas sa ospital ay isang araw ng tahimik na selebrasyon. Habang tinutulungan ni Andre si Ara na makasakay sa kotse, sina Lia at Lee naman ay nag-uunahan sa pagpasok sa likod, tumatawa. Hindi sila umuwi sa mansyon ng mga Delchero. Umuwi sila sa isang bagong kondominium unit na inupahan ni Andre, isang lugar na malinis, maliwanag at walang multo ng nakaraan. Isang lugar kung saan maaari silang magsimula muli bilang sila. Sound of children's laughter, birds chirping, gentle breeze. A park ambience. Ilang buwan ang lumipas. Ang tag-araw ay nasa kasagsagan nito. Sa isang parke sa Makati, isang pamilya ang naglalaro sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Si Elia at Lie, na ngayon ay malusog at puno ng buhay, ay naghahabulan sa damuhan, ang kanilang mga tawa ay parang musika sa pandinig. Sa isang bench, magkatabing nakaupo sina Andre at Ara, pinapanood sila. Isang komportableng katahimikan ang namamagitan sa kanila, isang katahimikang puno ng mga bagay na naiintindihan na nila nang hindi na kailangang sabihin. Hinawakan ni Andre ang kamay ni Ara. Sa pagkakataong ito, ipinagsalikop ni Ara ang kanilang mga daliri, isang simpleng kilos na nagsasabi ng lahat. Salamat, bulong ni Andre, nakatingin sa mga anak nila. Para saan? Tanong ni Ara. Isang tunay na ngiti, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Andre sa kanya sa loob ng 8 taon, ang sumilay sa kanyang mga labi. Para sa pangalawang pagkakataon, sagot ni Andre, at ngayon ay tumingin na siya sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ni Ara ang lalaking minahal niya noon, ngunit mas matatag, mas matalino at buo na. Salamat sa hindi pagsuko. Umiling si Ara. Hindi ako sumuko, sagot niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Pinili ko lang ang mga anak natin. At dinala nila ako pabalik sa iyo. Sumandal siya sa balikat ni Andre. Ang bigat ng kanyang ulo ay isang komportableng bigat,
isang pagtitiwala na matagal na nilang nawala. Mula sa di kalayuan, sa likod ng isang puno, may isang babaeng nakatayo, pinapanood sila. Si Donna Elvira. Hindi siya lumapit. Hindi siya nakikialam. Pinanood lang niya ang pamilyang halos wasakin niya, ang kanyang mukha ay isang komplikadong halo ng pagsisisi at kalungkutan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod siya at tahimik na naglakad palayo, isang anino na sa wakas ay umalis na sa kanilang liwanag. Sina Andre at Ara ay nanatiling nakaupo, ang kanilang mga balikat ay magkadikit, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanilang hinaharap, dalawang maliliit na batang tumatakbo, tumatawa sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang maghihilom. May mga peklat na mananatili magpakailanman. Ngunit ang mga peklat ay isang paalala, hindi lang ng sakit, kundi ng kaligtasan. Isang paalala na ang isang pusong nasira ay maaari pa ring magmahal. Ang isang pamilyang nawasak ay maaari pa ring mabuo. At habang papalubog ang araw, na nagpipinta sa langit ng mga kulay kahel at rosas, alam ni na Andre at Ara na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, sila ay nakauwi na. Sound of the park ambience, the children's laughter, and a soft, hopeful musical score swells and then fades to a close. At dito nagtatapos ang kwento ng nasirang pamilya na muling nabuo, ang kwento ni na Andre, Ara, Lia at Lee. Isang taos pusong pasasalamat sa inyo, aming mga mahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ni na Andre at Ara ay isang emosyonal na karanasan. Naramdaman namin ang bigat ng kanilang mga pagkakamali, ang sakit ng kanilang paghihiwalay, at ang tamis ng kanilang muling pagbubuklod. Nais naming lumikha ng isang salaysay na nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay nasusugatan, nagkakamali at kung minsan, naliligaw ng landas. Ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay hindi sa pagiging walang kapintasan, kundi sa kakayahang maghilom, magpatawad at buong tapang na magbigay ng pangalawang pagkakataon. Sapagkat ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa kawalan ng problema, kundi sa lakas na harapin ang mga ito ng magkakasama. Ngayon, nais naming marinig ang inyong tinig. Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kanilang kwento ang labis ninyong naramdaman? Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang inyong mga kwento at komento ay nagbibigay buhay sa aming mga salaysay. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento na muling aantig sa ating mga puso.